month of the year. And this is the third Monday of of January 2025, no? Parang third Monday na yata to. So, yun ang pinaka ano natin, pinaka experience natin for the past year or last December. Talagang ano tayo, no? Bugbog talaga tayo and marami tayong mga nakikita na mga parang changes doon sa ginagawa natin. And of course, talagang marami ko ring nakikita ko rin yung mga distributor kung ano-ano ang mga ano nila, yung mga leaders, no? Yung iba ano na sila, nag-create na sila. I'm so happy talaga na nag-create na sila ng something na para makapag-umpisa sila, no? May mga kickstart, may mga training na sila, may mga ano na sila to start the business, and that's very important, no? That's very important. Siguro itong topic ko, ano lang yun, it's ano, parang refine yung mga pinag-usapan ninyo or sometimes baka makatulong ito sa inyo, no? Na nakagawa na kayo ng mga goals sa ano nyo, sa pagbi-build ng business. So, I'm pretty sure na makatulong ito kasi sometimes may mga bagay na nalimutan natin and for 22 years, no? Ito yung parang pinaka testimony ko or pinaka-experience ko at ituro ko sa inyo ano yung nangyari sa akin at paano ako nagle-learn lalo na sa mga ganitong klase na mga mga buwan, no, sa pag-umpisa ng taon. Kasi ang daming nadidi-focus, ang daming hindi pa naka-move on, ang daming parang nadidistract pa sila, no? Yung iba nauubos yung pera nila dahil sa dahil sa mga gastusin, no? So, hindi nila napigilan yung emotion nila. So, that's why nagpili po ako ng topic at ang topic ko ngayon is about, no, tingnan natin yung topic natin, the power of refresh start, no? No? The power of fresh start, a fresh start, no? By creating your success blueprint for 2025. So, our topic, magfo-focus tayo doon sa blueprint, success blueprint or a business blueprint for 2025. Kasi walang kwenta yung goal. Ito yung sasabihin ko sa inyo. Walang kwenta yung goal pag hindi siya na-translate doon sa blueprint, no? Sa success blueprint or sa business blueprint. Why? Because ang dami kong experience every time gumagawa tayo ng mga goal, every time talagang ano tayo, masipag tayo, may mga ano na tayo, ano 'yon, yung mga board ano 'yan, board making, no? Dream board making. Halos every year yan gumagawa ng dream board making, dream board. But the question is, yun bang nasa dream board mo, naging totoo ba yun? No? Or gaano ka ka-sure, no, doon sa ano mo, sa tawag nito, sa dream board mo na makukuha mo yon, no, sa pagbi-build mo ng business. So, yun ang pinaka-importante sa lahat. So, ibig sabihin, ang point ko dito, no, habang nakikinig kayo dito, ang ano ng pag-usapan natin ngayon is the blueprint, no? It's the blueprint of our success for 2025. Kasi yun ang pinaka-importante sa lahat, no? Yun ang mga talagang kailangan natin. Alam nyo, masaya ako doon sa mga distributor na ano na sila, no? Gumagawa na sila ng mga ano nila, kickstart, kick-off, no? Ang dami na sa social media, halos yung mga training ng ano, kickstart, no? May mga kick-off na sila. Yun ang pinaka-importante sa group naman namin, no? Sa Maynila, yun ang ano natin, yun ang uh, parang kick-off natin, no? Sa Maynila sa 25 ng gabi. Yun ang pinaka-ano natin, kick-off natin para makasali din yung ibang lugar at kailangan doon para makasali din sila sa
sa big event natin which is the National Gala. So ngayon, ready na ba kayo? No? The power of fresh start. Alam nyo, nung nung nag-umpisa ako, no, nung nag-umpisa ako sa business, ah naalala ko, nakita ko yung lifestyles December of 2022. ah, December of 2002. Nakita ko yung lifestyles. But when I started the business, 'di ba? Nag-umpisa ako January 6 of 2003. So, I am 20 years of doing this business. So, parang nare-recall ko yung nako, umuulan na dito. Nare-recall ko yung nangyayari sa akin. 'Di ba? Ewan ko sa inyo kung makarelate din kayo. Ano yung na-recall ko? During I started the business, 'di ba nahirapan ako mag-umpisa. But during the time na ah, parang na-in na talaga ako sa lifestyles, naging direct distributor na ako, doon ko parang nakita yung excitement. Sa umpisa, nung hindi pa ako nakaumpisa, naghanap pa ako ng puhunan, parang alanganin ako. Pero nung nakaumpisa na ako, parang na-excite ako. Bakit ako na-excite? Kasi nandito na ako. Parang yung sinasabi ko, no? Parang yung sinasabi ko na yayaman ka dito, mabago yung buhay. Parang nahiya ako doon sa sarili ko. Pag hindi ko siya binigyan ko siya ng 100% na effort na gagawin ko tong business. Ewan ko kung makarelate kayo, ha? Gusto ko makarelate kayo dito. So for me, nung nag-umpisa ako, talagang tinodo ko yung inisip ko ito, tinodo ko talaga yung excitement. 'Di ba pag nag-umpisa ka sa business, tingnan mo yung mga bagong nag-umpisa. 'Di ba excited sila? 'Di ba? Parang sobrang saya nila sa business pag nag-umpisa. Pero unti-unting nawawala yung excitement. Siguro after 2 months, after 3 months, bumababa yung excitement nila. Bakit bumababa yung excitement? Kasi hindi nila nakikita yung blueprint. Ang present lang doon is the goal. Sabi ko nga, walang kwenta yung goal, yung ginawa niyong yung dream board, walang kwenta yon if walang blueprint. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng hotel or gumawa ka ng building, if there is no blueprint, hindi yung tatayo yung building. So, anong nangyari sa akin, no? Anong nangyari sa akin? Talagang inaral ko 'yon at isa lang talaga ang ko. Bakit ako sobrang excited? Because there is a person na nagsabi sa akin, tulungan kita dito. So sinulat ko yung goal, sinulat ko ano yung gusto ko. 'Di ba sabi ko, ang daming dreams ko, pero in a year, nakuha ko yun lahat, yung sinulat ko. Nakuha ko talaga yun lahat, yung sinulat ko. No? That's January. No? January. So tamang-tama itong topic sa akin kasi January talaga. Sinulat ko yon. At alam mo, pagdating ko doon sa upline ko, ang ginawa niya sa akin, ginawan niya ako ng blueprint. Oh? Ito yung pinakamagandang part talaga sa ko. Bakit ako na-excite? Ginawan niya ako ng blueprint. Ibig sabihin, yung blueprint, ko ito sa inyo mamaya, ginawan niya ako ng blueprint. Nung ginawa niya ako ng blueprint, alam ko yung anong gagawin ko. Alam ko na merong maka-experience ako ng ganito. Pero because of that blueprint and because of my goal, no, doon nag-umpisa yung excitement or parang na-refresh ako doon, 'di ba? Galing ako nagda-drive ng tricycle, hindi ako naniniwala na pwede kang yumaman dito, yayaman ka dito. Pero doon nag-umpisa yon because na-shift yung mind ko. Ibig sabihin, naayos yung utak ko na ito yung gagawin ko because of the blueprint para makuha ko yung goal ko. No? Are you with me? So, pwede kayong participate diyan, no? Sana magpakita naman kayo para mag-participate kayo. So, medyo maganda itong topic natin. So, siguro nakukuha niyo yung point ko. So,
Hanggang, tingnan mo naman ang nangyari sa akin. After a month, I was promoted as executive director. Can you imagine that? And executive director before is different compare ngayon. No? Bakit? Because of the blueprint. Nakaplan na yun. Nakaplan na yun. No? Alam mo yung blueprint na ginawa namin, ano lang yun eh, 9 months lang yung GMB ko. Imaginein mo, ginawa na namin yung blueprint hanggang GMB. Hanggang GMB. So, 9 months lang nga yun, GMB. After 3 months, national marketing, 6 months, and another 3 months, 9 months na yun, GMB. Ginawa na namin yung blueprint. Ito yung mangyayari, ito yung ano, ito yung gagawin mo, no? Na structure na yung gagawin ko every day na ano ko. Saan ko yun nakuha? Doon sa mentor ko. Doon ako na-excite, na-refresh ako doon, no? Na-refresh ako every time na makita ko yun, na-refresh ako doon. At nare-reward naman ako kasi unti-unti kong nakikita or nakukuha siya. Alam mo bakit maraming distributor na nadi-discourage? Because hindi nila nakita yung result because they only have a goal but there is no blueprint doon sa business nila. Okay. So, ngayon, imagine mo, after 3 months, naging national marketing director ako. And after 6 months, international marketing director ako. And after 11 months, global marketing director. Hindi ko naman nakuha siya ng 9 months. Pero what is 11 months? Di ba? What is 11 months? Saan ako nag-umpisa? Because started talaga ng fresh. Di ba? Fresh start. Fresh start talaga because naayos yung utak ko to get my goal. So, ano yung ano natin? Ano yung business blueprint? No, ano yung business blueprint? Baka hindi kayo no? Is a detailed plan. Ito yung business blueprint, a detailed plan or framework. Imagine niyo framework. Ibig sabihin, no? Meron ka talagang systematic na trabaho that outlines the key components, no? Strategies and actions needed to build and grow a business successfully. Ibig sabihin, hindi ka maging successful until hindi mo maintindihan your business blueprint for this 2025. Okay? So, gets? No? Sinong nakakaintindi dyan? Type nga kayo ng yes pag na-gets nyo. Yes, si NMD Rodilin. Oh, alam na ni si Lucille. Okay, si LB, yes daw. Sana naintindihan niyo to, Sheila, no? So, yan, maraming maraming nakakaintindi. So, marami tayong ginagawa, pero walang blueprint, walang nangyayari. So, that is business blueprint. Sana meron tayo niyan, no? Kasi hindi maging successful. So, ano naman yung goal? I-differentiate natin ito sa goal, no? Ang business blueprint, na kuha na natin yung meaning. Yung goal, ano yung goal naman, yung meaning ng goal. And an end point, no? Sabi ng goal, an end point, accomplishment, or target an organization wants to achieve in the short term or long term. That is goal. That is goal. So, ibig sabihin, pag meron ka lang goal, pero wala kang blueprint, wala kang blueprint, hindi makukuha yung goal. That's why ang daming na-discourage na mga distributor. Ang daming hindi nila natuloy ang business, hindi nila nagawa yung business because hindi sila familiar doon sa business blueprint. Again, a building, pag nagpatayo ka ng building, pag walang blueprint, hindi tatayo ang building. Sana maintindihan nyo yan. Para lang pong palang magawa. Ano yon? So, hindi ko na basahin ko. Yes, kailangan dyan ang blueprint, sabi ni LB, no? Sabi ni LB. Anong sabi? Para lang po palang maggawa ng bahay or building need my blueprint. Yes po, Ma'am Jans, no? Yes po. Of course, no? So, next slide. Mhm. Anuhin natin yon. So, marami kayong natutunan. Sana ma-mindset ko yung utak nyo para may ano tayo. So, why fresh starts matters.
Bakit kailangan fresh start? Kasi 2025 ito, no? Kailangan fresh start tayo. Kung ano man yung mga challenges ninyo sa 2024, kailangan sana maano na yon, makamove on ka na doon, di ba? Every new year is a reset button. Agree kayo doon? Oo, kailangan talaga reset tayo, mag-reset kasi past is past na yun eh. It's a chance. Sabi dyan, it's a chance, no? To let go of the past. It's a chance na natin ito. Yun nga 2025, di ba? Nagpaputok nga siguro kayo. Or ano yung pinapaputok ninyo? Let go of the past. Whether it's mistakes, failure, or missed opportunity. Di ba? No? And focus on what lies ahead. So, kailangan past is past. Bakit nagmamatter ito sa atin? Kasi hindi pwedeng hindi ka ma-refresh. Ang dami kong distributor na nakikita na baon sa utang, na discourage sila sa business, walang nangyayari sa business. And then, palagi na lang, yun na lang ang sinasabi nila. Why not na mag-refresh ka? Di ba? Tanggalin mo yun. Yes, meron ka pa naman doon, meron kang utang, pero tanggalin mo yung mga baggages na yan. Kasi once natanggal mo yan, no, nare-refresh ka, at alam mo kung anong gagawin mo. So, meron ka ng goal at meron ka ng blueprint, no? Blueprint, no, na kailangan natin dito, no? Check. Sabi ni Sheila. Check. May kausap kami kahapon. ang ang mannerism niya. Check. Yun ang mannerism niya. So, yun ang kailangan natin. So, ano pa? Remember, your past doesn't define you, no? Your situation today do. No, your action today today do. So, hindi yan nade-define sa iyo. Ano lang yan, part lang yan ng ano mo. The most important doon is the lesson learned. 'Di ba? 'Yun ang pinaka-importante. Alam niyo, ang dami ko ring naranasan na mga challenges, struggles sa business. Pero it's a lesson for me. Pero bakit ako mabilis akong nag-GMD? Kasi mabilis akong makamove on. Ikaw kasi hindi ka makamove on. Yun lang, hindi ka makamove on. So, kailangan your past doesn't define you, no? Your action today do, no? Yung ginagawa mo ngayon, yan ang magdi-define sa iyo. Tingnan mo, palungkot-lungkot ka diyan, hindi ka nagtatrabaho, hindi maayos yung utak mo, hindi na-shape yung utak mo. Tingnan mo, ganyan at ganyan at ganyan ka pa rin. No? Next slide. Maraming natutunan? Hmm. Tingnan ko nga yung mga na may natutunan dyan, kung nakasmile ba yon. Bakit malungkot kayo? Marami pang natutunan yung mga malungkot na mukha. O, Tintin, may natutunan ka ba, Tintin? Si LB, meron. No, maraming nakasmile diyan, no? Ayan, si Pele, ewan ko anong ginagawa ito ni Pele. Si Mitch, so marami yang natutunan, no? Marami yang ano, yung iba hindi nagpapakita, takot. Sila. Ako, umuulan, sana hindi mawawala yung signal, no? Pray for me na hindi mawala itong signal na to. Okay. So, sabi diyan, no? Bakit nagmamatter pa rin itong ano natin? Fresh start. Fresh start. Kailangan fresh ka, naliligo ka. Fresh start eh, di ba? Reset, one, of course, reset, no? Marireset ka. So, maaayos ka. One of the most important thing is that success start in your mind. Agree kayo doon? Yes. Because for me, nung nag-umpisa ako from tricycle driver, tapos tuturuan ako ng ganito, parang hindi ano. So, kailangan ayusin yun. Utak. Utak talaga. No? Pag hindi naayos yung utak, hindi mo magagawa yung blueprint mo. Di ba? Ano doon, aside from blueprint, baka hindi nyo masyadong maintindihan yun. Yung structure mo, yung ginagawa mo everyday. Pag hindi ayos ang utak, hindi mo magagawa yung structure na work mo everyday. Ano yung structure na work mo everyday? Meron ka bang structure na work? Ito na. Or naghihintay ka lang? Alam Ito mo, na, ang dami John. na distributor. Ano yan? Ako na Ang maligo. daming kong nakikita na distributor, off yung mga nagsasalita. Ang dami kong nakikita ng mga distributor na hindi sila structured, di ba?
Naghihintay lang sila ng merong papasok at mag-qualify. Ang worst doon, nagtuturo sila, hindi naman nila ginagawa. Di ba? Your mindset is the foundation of your success blueprint. Di ba? Your mindset, foundation yan ng success ng blueprint mo. Ibig sabihin, ikaw mismo meron kang ginagawa. Di ba? Mismo. Tama yun, may nag-post kanina, no? Na walang ibang tao na makatulong sa success mo except by you. That's true. Di ba? That's true. Kagabi nga, meron kami nakausap, sabi niya, huwag ka talagang magtiwala sa tao kahit sino pa yan. Sabi niya, kasi pag naghirap ka, no? At nanghiram ka ng pera, meron naman magpahiram sa iyo. Pero ang kailangan mo 50,000, bigyan ka lang ng 2,000. Bigyan ka lang ng 3,000. Meron naman magpahiram. But you and you alone, no? Ikaw talaga yung mag-ayos ng sarili mo. Ikaw talaga yung gagawa ng success mo dito. So, kailangan talaga mag-umpisa yan sa utak. Mag-umpisa yan sa utak. No? Yan ang pinaka-importante. Okay, next na ano natin dito. So remember, that is the foundation of our success. So ang question ko dito, meron tayong question. Gustong-gusto ko itong mga ganito na ano eh. No? Ilang tao or downlines mo ang natulungan mo sa kanilang goal last year? Or bago ko yan anuhin sa inyo, tanungin ko kayo, meron ba kayong goal na natupad last year? Hmm. Or yung sinulat nyo doon sa dream board nyo, natutupad ba yon? So, next the question, ilang tao, susulat nyo, di ba? Yes, meron, sabi ni Lucille. So ngayon, ilang tao or downlines mo ang natulungan mo sa kanilang goal last year? Anong ibig sabihin ng kanilang goal? Sample, nag-run sila ng EB. Ikaw yung nakatulong. But the question is, nandyan pa ba sila? So ano yung tulong mo? Baka walang value yung tulong mo doon. No? Baka binibentahan mo lang sila, pero hindi na-value. Ibig sabihin, sumali lang sila ng madali, pero hindi nila naintindihan yung long term because in our business, hindi ito short term na business. Kailangan meron tayong nilulook forward natin yon. That's why, uh, ano, sabi nga ni, sino ba yung nagsasabi? Do not dream big. Di ba? Si Nas, no? Nas Daily. Do not dream big. No? Parang no? Parang na ano nga, ha? No? Do not dream big. Dream long. Diba, in your business, maglalaki ka, do not dream big. Kasi madi-disappoint ka lang eh. How about you dream long? That's true. Diba? Dream long. So, kayo na ang magsagot niyan. Ilang tao ba natulungan mo? At sure ka ba na merong value or halaga yung taong natulungan mo? Diba? May halaga ba yun sa'yo? Okay. So, yan yung isusulat niyo dyan. Meron. Kung konti lang yan, baka kulang. No? Kung marami yan, tanungin mo yung sarili mo. Ano yung value na binigay mo sa kanila? Meron pa ba sila ngayon? Nandyan pa ba sila ngayon? O baka wala na sila? Okay. Next slide. No? Next slide na ano natin. So, ano ang next question? Ano ang pinakamalaking, no? Ano ang pinaka-rewarding na na-achieve mo last year? Ano yung pinaka-rewarding na na-achieve mo last year? Pwede yung ano diyan, parang hindi na kayo makasulat ah. No? Ano yung pinakamalaking reward, no? Or nangyayari sa iyo or na-achieve mo for the last year? Personal growth, nasasabi yung ba personal growth? Okay, good job. Ano pa? Ang mga ano. Sulat nyo yan. Kasi dyan mag-uumpisa yung blueprint nyo. Dyan makikita yung blueprint nyo. Promotion, yes, promotion. No? Kung promotion man yan, consistent ba yung qualification mo? Oh, parang ganon.
Kasi meron niyang ano, rewarding, no? Rewarding, but, no? But, parang nasasaktan ka. Parang ganun. Parang nakukuha mo siya, pero hindi naman siya consistent. Di ba? Ano yung pinakamalaking reward? For me, ako meron talaga, no? Meron akong pinakamalaking reward na ano ko. Of course, 'di ba? I'm talking about social media. So, it's for me, hindi ako marunong, pero it's a reward because somebody help us, no? Na mag ano. So, yun ang parang ano kasi matagal na yun ay ang dami kong nagawa na parang hindi namin na ano pero it's a reward for me because natuloy at natuloy siya. So, lahat na merong na-achieve, no? Good job. Good job yan. Magulo ba ako? Magulo? Sorry ha, malakas yung ulan dito. Lakas-lakas talaga. Pero sana marinig nyo ako. Marinig nyo ba ako ng maayos? Pakitype nyo naman dyan kung okay pa ba. Okay, 5 by 5. Okay, next. Na ano natin? Clear po. Salamat. Salamat at clear tayo. Thank you, Lord. Next na ano? Ito, next na question number 3. Ano ang pinakamahirap na bahagi ng negosyo mo na nahihirapan ka? Diba? Sa business mo ngayon, of course, I'm talking about lifestyle business. Hindi lang business mo na sari-sari store. Sa lifestyle business, diba? Ano yung parang nahirapan ka? Parang nahirapan ka, no? Because for me, nahihirapan ako doon sa pagpapautang. Parang, parang hindi ako makahindi. Paano ako hindi makahindi? Parang ganon. Parang ganon talaga ang ano ko. Yun ang pinaka ano ko, pinaka mahirap na bahagi ng negosyo na ano na siguro tinitingnan nila ako na GMD ako. Meron akong pera. Tapos pag inutangan ako, hindi ako mabayaran. Pero meron akong solusyon diyan, no? Kasi pinaayos ko yung finances ko. Meron akong solusyon. So, hindi na ako ang mag-decide, no? Meron naman akong pera, pero sweldo ko na lang, sweldo. Tinisweldohan na lang ako. No? So, ano ba pinakamahirap? Pwede kayong mag-share or magsulat kayo diyan. Baka matulungan ko kayo. Ano yung pinakamahirap? Kasi sa akin yun ang pinakamahirap eh. Paano ko mag-no? Paano ko mag-ano? Pero alam nyo, ang ginawa ko, ano talaga ako, gumawa ako ng paraan. No? Meron akong, meron akong somebody na kinausap ko at tinulungan niya ako. At siya yung, although ako naman yung magdi-design, pero lahat ng mga na ano sa kanya. Siya yung responsible doon. So, yan ang ano pa, magpa-retain ng distributor. Yes, no? Magpa-retain ng distributor. Mahirap ba yan sa inyo? Magpa-retain ng distributor? Yes, of course. Mahirap talaga. Paano ang distributor ma-retain? Mm-mm. So, alam nyo, may training ako dyan. Sana makasali kayo. Kasi it's a simple step talaga na ma-retain yung distributor. Bakit hindi na-retain yung distributor? Number one, mahirap po, yes. Talagang mahirap naman yan. Pero for me, simple. No? Very simple. Number one, baka hindi lang niya nakita yung value na pinapakita mo sa kanya. Because sometimes, napo-focus tayo doon sa traditional na ginagawa natin in building our business. And during the time, remember, the capacity of our downline, it's not equal sa capacity mo. No, mas magaling ka sa kanya. So during the time, the expectation of your downline na parang mataas, no? Parang mataas niya. Pagdating sa iyo, no? Pagdating sa yung actual, hindi nangyayari yung expectation. Pero ikaw, kaya mo naman yung sana, pero siya hindi. Kasi iba-iba ang level nyo, di ba? So, anong gagawin mo sa kanya? No? Anong gagawin mo sa kanya? Simple lang yan. No? Simple lang yan. Alam niyo ano sagot ko diyan? It's the blueprint.
Ewan ko kung maniwala kayo dyan. It's the blueprint. Bakit hindi mag-quit yung distributor? Kasi alam niya na hindi pa niya natapos yung blueprint niya. Ibig sabihin, pag gumawa ka ng building, nakakontrata na yung building, alam mo na kung magkano yung bayad doon sa building na yun. No? Hihinto ka ba doon? Ikukulong ka kung hihinto ka. Di ba? Kakasuhan ka. So, kailangan mong tapusin yon because there is a blueprint. Ang daming nag-quit, hindi sila nakasustain sa business because kung saan-saan lang sila, hindi sila, naliligaw sila doon sa ginagawa nila. Kung ano-ano yung ginagawa nila. Hindi structured, no? Ulitin ko ha, hindi structured yung work nila every day para matapos yung blueprint or yung goal nila na gusto nila, no? One day magawa ako ng training diyan na about paano sila mag-stay. Pero ito yung sasabihin ko sa inyo. Meron talagang hindi atin. Meron talagang hindi sila bagay sa atin. Pero kung alam mo yung alam mo yung nangyayari sa iyo, alam mo yung business mo, then hindi ka natitinag doon sa mga natiquit. Kasi hindi yun para sa iyo. Remember, we have only 6 people to grow in our business because that 6 people, yan yung magbibigay sa'yo ng success. Remember, remember, ito yung ano nyo, ito yung kailangan i-remember nyo. A leader is worth 3,000 people. If there is somebody na nag-duplicate sa'yo, kaya niya yung ginagawa mo. 6 lang yon, successful ka na, distributor. I tell you, that is the truth, no? So ano pa, meron pa bang ano? Ang mahirap yung marami kang invites pero di sila umattend pagdating ng events. No. Marami ng dahilan. Ibig sabihin, ang problem mo, mag-invite. Sasabihin ko sa iyo, wag ka lang magalit ha, walang magalit. Pero ito yung totoo. Hindi ka pa marunong mag-invite. 'Di ba? Hindi ka pa marunong mag-invite. Mm. Yun ang ano. So, anong gagawin mo doon? Ask your upline. Punta ka doon sa upline mo. Ano ba yung pag-i-invite? Kasi para lang yang tayo kasi nagbebenta tayo ng binebenta natin yung function, no? Binibenta natin yung function like the product. Sometimes, alam mo, bakit maraming nadi-discourage or hindi sila makapag-share ng product o makapagbenta ng product? Because binibenta nila yung product. Only parang yun lang ang ginagawa na they sell the product. But the thing is, yung malalim na paraan diyan, it's not about selling the product. It's about selling the value of our products. Di ba? Selling the value. So, ano yung value nila pag uma-attend sila ng function? Ano yung makikita nila na value doon sa function? Bakit sila a-attend? Siguro yan ang kulang mo. That's why, sana ma-realize, I like that, no? I like that. Sometimes yung iba, ang problem nila, prospecting. Sometimes presenting, no? Yung kanina, invitation. Yes, I like that. So, ang importante dyan, alam mo yan. No? Alam mo yan. So, yan ang pinakamahirap. Ask your upline, ask somebody to train you. Ano yung lesson mo dyan? Ano yung learning mo dyan para mawawala dyan? And refresh, di ba? Ma-refresh ka, ma-reset ka, maayos yung utak mo. This 2025, tuloy-tuloy yung paggawa mo ng business. No? Next na ano natin. So, marami kayong, how did you overcome those hurdles? And what did you learn? Yung mga challenge na yon, prospecting, invitation, pag-retention, di ba? Retention, paano ka naka-overcome? Buti na lang hindi ka nag-quit. Yehey, palakpakan natin, hindi ka nag-quit. Buti na lang nandyan ka. No? So, paano mo na-hurdles yan? Ano yung learning mo doon? The important thing is learning. Di ba yun ang pinaka-importante? How did you learn doon sa challenge mo? Hindi ka marunong mag-invite. Ano yung learning mo? Baka hindi ka na, doon, move on ka na dyan. Paano mag-move on? Magtanong. Ano yung
tamang tao. Magtanong ka sa tamang tao na magturo sa'yo. Tamang tao na magturo sa'yo. Di ba? So, move on ka na diyan. Pag yung mga yung retention, no? Magtanong ka bakit hindi sila nag-retain? Baka inaway mo yung mga downlines mo. Or baka ano mo chinismis mo na marites mo yung mga downlines mo. 'Di ba? Hindi maganda yung relationship, hindi ka nakabuild, pera-pera ka lang. It's not about the purpose, no? It's not about the value, no, of your ano. So, kailangan alamin mo 'yan. So move on ka na, ha? Move on ka na kasi 2025 na tayo. Check, sabi ni Gwen. Check, parang yung kausap namin kagabi. Check. Sabi niya sa amin, "Sir, ikaw yung magiging leader dito." Sabi niya, "Check." Sir, ikaw yung ano, kailangan iinom ka na ng product, sabi niya. Ano pa, kausapin ko pa yung asawa ko. Bakit kausapin mo pa yon? Kasi ano yon? Ganun ka pala. Sabi niya, yes, check. Oh, check pala siya. Next. No. So, ngayon, may question na naman dito. What is holding you back? Mm-mm. Yung mga, yung mga challenge mo, yung mga ano mo, bakit hindi mo kaya yan? Bakit hindi mo kaya? Sabihin mo retention, bakit hindi mo kaya? Bakit natitinag ka ba dyan sa retention? Hindi kahit sabi nga ni Peng Mendoza sa akin, si Peng Mendoza, Jude, what if mag-quit yung lahat na na lahat na downlines mo? Magpatuloy ka pa ba sa lifestyles? Sabi ko, yes, patuloy pa rin ako. Sabi niya, bakit ka natatakot na maghinto sila? Di ba? So, bakit ka nalulungkot? Nagsabi ko nga, mag-reset ka nga, di ba? Bakit ka nalulungkot? Kailangan mag-reset ka ngayon. Be excited. Start sa utak, no? Na excited ka and gawin mo yung blueprint mo, no? Yung blueprint mo kasi importante yan sa'yo. Di ba? So, ask yourself, what holding ba? Bakit ka natatakot na wala na sila? Di ba? One day, babalik lang din yan. Bakit? Hahanapin nila yung intra pag may sakit na sila. No? Ano ba? Mag-start na tayo. Start all over again. Di ba? Move on ka na dyan. Kung ano man yung experience na yan, ask the right person na makatulong sa'yo, no? Yung right person na ma-answer yung question mo at tuloy ka na. Di ba? Move on, move on. Next, no? So, now, meron akong mga common challenges na maano sa inyo bago ako magbigay ng solusyon, no? So, ito yung mga apat na challenges na mga common talaga sa atin na parang nadidistract ka. Tama, di ba? Nadidistract ka. Number one, no? Negative self-talk. Mm-mm. Ano yung negative? Kinakausap mo yung sarili mo. Pag kinakausap mo lang yung sarili mo, nako, delikado talaga. Anong ano dyan, laman dyan? Lack of self-belief. Alam mo, dahil dyan sa nangyayari, hindi naayos yung utak. Meron ka na sanang blueprint, meron ka na sanang goal, pero hindi naayos yung utak mo. Nawawala yung belief sa business. Alam mo yung mga challenges na yan? Yung, wala pa akong downline. Maliit lang yung cheque ko. Meron naman yung reason bakit wala kang downline. Meron ka namang reason bakit maliit lang yung cheque mo. Baka hindi mo binigay yung best mo. 'Di ba? Or hindi ka nagtanong diyan sa Maraming ang distributor na nagsabi sa akin, bakit ako magtanong na wala naman akong itanong? Or else, alam na niya yung sagot niya. No? Nawawala yung belief system mo, no? Kasi dahil sa mga nangyayari sa iyo. Common challenge 'yan, di ba? Ano pa? Not thinking big enough, no? Hindi sila nag-iisip na malaki ito. Sabi ko nga, don't think big, no? Don't dream big. Dream long. Ang kasi nila, temporary lang ito. Not thinking big enough. This is a big time business. Di ba? About what possible for you and your team. Can you imagine that? Remember ha, yung iba iniisip lang nila yung sarili lang nila. Pero alam nyo, hindi lalaki yung business mo if you don't know how to build a team. No? Pag hindi mo alam mag-build ng team,
hindi lalaki yung business mo because you cannot build this business alone. Kailangan meron kang team. So, malaki ito, no? So kung nasira yung utak mo, hindi na ayos yung utak mo, sure ako na yung organization mo masisira din sila because ikaw yung tinitingnan nila, no? There was a distributor, sabi ko sa kanya, maniniwala ka sa sarili mo. Huwag mong gawin na ako yung bida. Kasi ang bida, Jun Igot, Ma'am Jen, o sino pa yung mga GMD, sila, kami lang yung bida eh. No. This time, 2025, ikaw yung nagli-lead ng business mo, ikaw yung bida. Because hindi maniniwala yung organization mo hanggat hindi mo mapatunayan na ikaw yung leader. Diba? Hindi ka makagawa pag wala si June Igot. Hindi ka makagawa pag wala yung mga GMDs. Do it. Alam mo yung blueprint mo. Kailangan ikaw yung bida sa organization mo because you are building your team. Diba? Saka muna, magtanong muna tayo kay Sir June. Teka muna, hindi ka maka-decide. Hindi ka maka-decide. That's why, di ba, check. That's why, hindi naniniwala yung tao sa'yo. Kulang yung belief nila. And one day, nakikita mo yung kulang ng belief nila, ikaw din, nawawala din ang belief mo sa sarili. Are you with me? Naintindihan niyo ako? Di ba? Do it by your own. Alam mo yan. Hindi mo ba alam na mas magaling pa kayo sa akin? Hindi mo ba alam na mas magaling pa kayo sa amin? You have a talent. You are professional. Wag niyong anuhin lang sa upline, wag niyong anuhin lang kung kanino-kanino. Do it, decide. Ikaw yung magde-decide. Ikaw yung mag-show up sa organization mo to build a team. Because once na sinasabi mo yan, no? Ako nga talagang kasi ah sabi nga nila, ako ang importante ko talaga dito sa is yung vision mo sa tao mo, 'di ba? Ano yung pinapasunod mo sa kanila, no? Yung vision na yan, hindi lang pwedeng vision lang yan. Yung vision na yan, sasabihin mo. Maraming nagsasabi na wag kang magsabi doon sa mga plans mo, 'di ba? That's bullshit, no? That's bullshit. Wag mo sasabihin yung mga plans mo. Siguro pag ikaw lang yun. But this is a teamwork. Kasi pag hindi mo sinasabi yung plan mo doon sa mga tao mo, ano yung ini-expect nila? Ano yung ini-expect nila? 'Di ba? Ano yung mangyayari sa kanila? Talk to your vision, no? Sasabihin mo sa kanila and act your vision. 'Yun ang pinaka-importante. You have a vision, talk to your vision to your downlines, to your organization, to your team para maintindihan kanila and act your vision para maniniwala sila sa iyo. Okay? Number two, no? Marami bang naintindihan dyan? Sasabihin ng goal. Hindi pwedeng hindi mo sabihin. Bullshit yung hindi nagsasabi. Di ba? Hindi totoo yun. Maraming mga vlog sa sinusunod yun naman yung sa vlog. Hindi naman yung network marketing yung business nila. Hindi naman yung team yung sinasabi doon. Yun ang pag ano kayo sa social media. Ano yun yun? Baka yung pinapakinggan nyo, hindi naman doon sa atin talaga. 'Di ba? So, sabihin mo yung vision mo. If you are a leader, talk to your vision. Talk to your vision. Kasi sino ka pa naman sabihin nila, pag sinasabi mo yung vision mo, yung goal mo, yung dream mo, parang hindi maging totoo. Bakit? Ikaw na lang yung tinitingnan? Ano ka? Daming mga Pilipino na parang ganyan. Nasa isip mo lang yan. Bakit? Punta sila ng City Hall at tutusukin yung para hindi matutupad yung mga dreams mo? Hindi totoo yun. No? Hindi totoo yun. Number two, lack of consistency. Bakit ka ganyan? Because lack of consistency, di ba? Hindi laging natatapos ang mga plano. Bakit hindi natatapos? Common challenge ito. Like a goal, hindi natatapos yung goal. Walang blueprint. O barangon daw, sabi ni ikaw na lang barangon ka, di ba? So, hindi mo kasi natapos yung trabaho, check, sabi ni Daisy, check. Hindi laging natapos ang trabaho kasi wala kang blueprint. Common challenges yan. No? Ano pa? Procrastination, alam na natin yan.
yung procrastination, talagang tamad ka talaga, no? Meron kang blueprint, hindi mo sinusunod. Gusto mo makukuha yung goal. Alam mo yun eh. Ikaw yung nakakaalam noon. And of course, fear of rejection. Ano yung fear of rejection? Alam mo yung fear of rejection? Yung sasabihin nila, what if mag-no sila? Di ba parang common yan? Pero ito ang nakita ko sa fear of rejection sa atin. Ano yung fear of rejection sa atin? Yung hindi nagtatanong sa right person. Or sasabihin na lang natin, apply. Di ba? Hindi nagtatanong. Kasi ang ano nila, sabi nila doon, bakit ako magtanong? Alam ko naman yung sagot. Hindi ko lang magawa. Gusto kong bumait pero hindi ko magawa. Parang ganun. Hindi ka nagtanong, di ba? Hindi ka nagtanong kasi alam mo na yung sagot. What if meron siyang idea na hindi dyan sa'yo? Di ba? It's pride and ego. Alam mo yung mga tao na hindi nagtanong, pride and ego lang yan. Ang daming leaders na natutubuan na ng pride and ego. Hindi na nagtanong. Hindi na sila nagtanong. No? That is a common challenge, no, of our business. Na-overwhelm na rin sila. Na-overwhelm na rin sila. No? So, ang importante doon is saan ka ngayon sa blueprint mo? Saan ka ngayon sa goal mo? Yung structure mo na activity, nagagawa mo ba yun? Ask yourself. Kasi sure ako na pag merong mga challenge na ganyan, hindi mo nagagawa. No? Next. Malapit na tayo. So, sabi dyan, celebrate progress, but don't settle. There's always room to grow. Di ba? Yes, may mga ano tayo, mag-celebrate tayo ng progress, pero huwag kayo mag-settle lang diyan. Meron talagang room for grow. So, huwag kang mag-alala, may challenge ka ngayon, mag-reset ka, ma-refresh ka, 'di ba? Kasi alam mo na yung blueprint mo, be excited again. Isipin mo nung nag-umpisa ka sa business, ganun ka-excited. 'Yun ang gagawin mo kasi alam ko meron talagang room for grow or to grow, no? So, ano yung paano tayo mag-grow? Meron akong ibibigay sa inyo. So, may question pa ako. Ano mong iiwan para maka-move on, para maka-move forward ka? Ano kayang kailangan mong iiwan? Ito, prangka ito. Real talk ito. Di ba? Real talk ito. Question and answer tayo. Mm. So, anong kailangan mong iiwan para maka-move forward ka? Real talk ito ha. Pwede kayo mag-comment. Pero meron akong bago kayo, siguro mag-ano kayo, ano pwede nyo bang iiwan para maka-move on ka sa 2025 at maka-start ka doon sa business mo, no? Real talk. May mga baggages ka talaga. I know some of you have baggages sa 2024. Ano ang ano mo? Like for example, tamad. Tamad ka. Anong kailangan mong baguhin? Di ba? Ano ba yung kailangan mong iwanan? Love life. Iwanan na ang katamaran. Yes. Love life. Na ano ka dyan sa love life? Nako, may nabalitaan ako. May love life naman ngayon. Ay. Mm-mm. Di ba? Tingnan mo kung mag-grow ka ba dyan. Paano yung dapat mong iwanan na maka-move on ka? O maka-move on ka. Remember, ako ang distraction ko talaga for the past 2024, ang distraction ko number one na distraction ko. Pinakamalaking distraction sa akin, yung hindi natuloy yung hotel, no? Hindi natuloy. And nakapag-invest na ako ng 5 million doon kasi parang na scam nga ako nung bumili na ako ng mga materials, no? 5 million is ano, parang mabigat na 'yon, 'di ba? 5 million sa panahon pa naman ngayon. Grabe, no? Grabe talaga. Pero alam mo, pag hindi ako mag-move on doon, pag nagagalit ako or kakasuhan ko yung tao na or ipapatay ko yon, hindi naman pwede, di ba?
Ano pa naman yung 5 million? Kikitain ko lang yun. Diba? Kikitain ko lang yun. So, talagang nag-change ako. Pinayos ko yung mindset ko. Sabi ko, kaya ko ito. Kikitain ko ulit ito. Kaya ko ulit ito. Ganon ang nangyari sa akin. So, parang pagdating ng, alam mo, sa pagdating ng 2025, sobrang excited ako. Sobra talaga. Sobra. Until today. Kahapon, nagtatrabaho kami. No, nag-work kami. I work with Gen Z. No, batang-bata. Bata yung sinamahan namin. At alam mo, ano lang nga ang binili niya kasi bata siya, isa lang na bitikit. Nag-sign up, instant bitikit. No, parang si LV. No, pero sinamahan ko pa rin siya because it's the value, it's not the the sales na ina-after ko sa kanya. It's the value na gusto ko siya maturuan kasi parang may talent itong bata na to. And yesterday, parang half day kami nagtrabaho kasi late na kami dumating, no? Lahat na kinausap namin talagang nag-yes, no? At naka ano kami, nag-sign up lahat 'yon. Lahat talaga, lahat kinausap namin nag-sign up sila. And nakabenta kami ng 16 bottles of Intra. No, not Intra, 16 bottles, may mga Nutria, may mga ganun. Bitikit-bitikit, no, kahapon. Because it's not the the thing na it's the value of that person, no, the value of that person, na bakit ganun yung ano ko sa kanya, ganun yung parang pakikitungo sa kanya. Yun, na-value niya yun. After na umuwi kami, nag-learning kami, no, nag-learning kami, ano yung mga learning mo. Sinasabi niya, and the good thing, sasali sila sa National Gala. Yay! Talagang alam mo, pag na-distract ako doon sa 5 million na yun na nawala, hindi ako makakita ng mga bata na ganito, na driven, at alam ko magagamit ko sila sa business. No? Grabe talaga yung parang reward if marunong ka mag-move on. Marunong kang mag-move on. Move on, di ba? Ano bang mga ano nyo? Parang hindi naman kayo hindi, ano bang mga, pwede kayong mag-share dyan? Congrats lang naman yung sinasabi nyo. Kayo naman, ano yung kailangan yung iwanan? Ano yung kailangan yung iwanan? Meron ba kayo dyan? Mag-share naman kayo. Baka wala naman siguro kayong ano. O ano na kayo, perfect kayo. Sige, perfect na nga kayo. Ako lang ang may problema, kayo wala. No, hirap makamove on. Dayon para dili malangan. Ako lang palang may problema, iwanan ang ugaling tamad at rejection. Oo. Sabi niyan, iwanan yung bagahe. Yes, ano mga bagahe? Yan ang gusto ko. Ano yung mga baggage na gusto niyong iwanan? Di ba? Meron kayong mga downlines. Ito, huwag kayong magalit ha. Ako na lang baka meron kayo. Ayaw niyo naman mag-isip. Di ba? Meron kayong mga downlines na parasites. Sorry ha, marami akong mga experience diyan. Noon, they are parasites. They are parasites. At parang hindi mo sila maiwan-iwan kasi sila na lang yung downlines mo. Sabi ni Teng sa akin noon, June, iwanan mo yung mga downlines mo sa Jensen lahat. Nandoon sila Joy Cosares, nandoon. Ang dami ko mga downlines. Sabi ko kay Tita Peng, nagalit nga ako kay Tita Peng. Tita Peng, bakit ko ito? Ito na lang ang mga taong naniniwala sa akin. Tapos iwanan mo pa? Sabi niya hindi. Iwanan mo yan. Kasi zombie na yan lahat. Parasites na yan lahat. Hindi yan magtatrabaho until na hindi ka lalabas dyan. Alam mo, masakit sa loob ko yon. Pero ginawa ko yon. At alam mo, ang laki ng organization na pinalit sa akin dahil kaya kong iniwan yon. Meron nga akong downline, sinabihan ko, kaya mong iwanan yung downline mo at mag-build ka ng bago? Kasi yung mga downlines mo, natitrain mo kasi yan, binibaby mo yan, natitrain mo yan na naging parasite sila, hindi sila mabubuhay pag wala ka. Ikaw pa yung nagpamasahe sa kanila, ikaw pa yung magpapakain sa kanila. hindi sila marunong tumayo sa ano nila. Iwanan mo yan sila. Ewan ko kung naiwanan na niya. Parang hindi pa ako sure
Di ba? So, yun ang ibig sabihin ko. Ano ba yung kailangan mong iiwan para makamove on ka na? Di ba? Para makamove on ka na. Kasi, baggage yan. Baggage yan. Kahit may blueprint ka pa, kahit may goal ka pa, hindi mo makukuha yan because may baggage ka. Bisto. Na bisto. Sabi ni Joy, hindi. Ano na yun? Noon pa yun, Joy. Saksyon naman yun ni Peng. No? Saksyon. So, ano pa? Question dito. What's one mindset shift you no need to make to unlock your full potential in this business? Ano yung mindset mo? Dapat na mindset mo na mas-shift mo. No? Susulat nyo rin ito. Importante ito, ha? No? I-assist niyo yung sarili niyo kasi hindi ko naman kayang i-assist kayo. Hindi ko naman alam kung ano, sino kayo na ano yung mga pinagdaanan niyo. Pero assist yourself. Be truthful doon. Be honest, di ba? What's one mindset shift you no need to make no to unlock your full potential in this business? Para maka-move on ka na. Ano yung mindset? Ano yung kailangan na mindset? Kayo yung mag-assist niyan. Okay. Next. So, challenges are stepping stone, di ba? No? Challenges are stepping stone. The only way to overcome them is to commit growing through them. No? Commit to growing to them. Stepping stone lang yung challenge. Wala namang ano. Masaya ka nga, buhay ka pa eh. No? Challenge lang yan. Mag-a-adjust ka. No? Do not react and accept no? Ano yung mga challenges na yan kasi shape up kanyan. No? Inaayos ka sa mga challenge. So, this is the success blueprint. Ito yung papakita ko sa inyo. Tatlo lang yata ito, apat. No? So, tatlo lang yata ito. No? Your business blueprint. Okay, tingnan nyo ito ha. Number one, define your vision. No? Define your vision. No? So, be specific. Alam nyo na ito. Define your vision. Sabi ko kanina, share your vision to your people. So, ano ang mga goals nyo? Ano ang goals mo at goals ng organization mo? Di ba? Goals mo for your business and personal life no for this year. Kailangan maano mo yan. No? And make a blueprint. Di ba? Break them into short term. Screenshot na lang yan. No? Short term, like 3 months. Ako 3 months lang. Bakit 3 months? Kasi para hindi ka ma-overwhelm doon sa 12 months. No? 3 months, ikakat mo yan. Of course, meron kang 1 year na goal. Pero focus ka muna doon sa 3 months. Meron ka namang goal sa 12 months, pero focus ka sa 3 months. Be specific. Sabi diyan, define your vision. Pag hindi mo ma-define yan, walang mangyayari sa iyo. No? Naintindihan niyo niya yung ano ko kanina. Number next, no? Kasi malapit ng time. Step 2, build your plan. Ito na. Gagawa ka na ng blueprint or the daily habits. Alam niyo, hindi natutupad yung goal, wala kasing daily habits. Agree kayo doon? Di ba? What will you consistently do every day to move closer to your goals? Ano yung ano mo? Ano yung gagawin mo na consistent? Pag wala ka kasing ginagawa na consistent, hindi mo makikita na matutupad yung goal mo. Hindi mo makikita kung makukuha mo ba yung goal mo. No? So, what will you consistently do every day to move closer to your goals? Diba? So, sasagutin mo yan. Pag hindi mo kayang sagutin yan, ewan ko sa'yo, bakit hindi ka marunong magsagot niyan? No? So, kailangan talaga meron kang daily habit. Ano pa? Ang ano natin? No? Accountability. Okay. Find someone to keep you on track. Diba? Whether it's your leader, your upline, or mentor. Ulitin ko, accountability. Diba? Ano yung accountability? Finding someone, sorry, parang nawawala tayo. Hmm? May la okay. Okay ba? Parang nawala yung screen natin.
Okay na ba? Nakikita nyo na yung screen? Marami ba kayong natutunan? Marami kayong natutunan? Type naman kayo dyan. Hindi na ako mag-ano kasi mataas na tayo. Okay na, sir. Okay, thank you, sila. Accountability. So, find someone. Wag niyong, wag niyong anuhin lang, ano kasi, favorite kasi yan ni Sir John, favorite kasi yan ni Ma'am Jen, favorite kasi yan ni sino-sino pa yung mga favorite. No. Find someone. It is your advantage. No? It is your privilege. No? Ikaw yan eh. Ikaw kailangan mo yan, no? And measurable milestone, no? Ano yung measurable milestone, no? How will you know you're making progress? Alam mo, yun ang pinaka-importante. Yung, wag naman masyadong sobra-sobra yung ano mo, yung work mo na hindi mo naman kaya pala. 'Di ba? Mag-aano ka, talk 10 people a day. Hindi mo naman kaya eh. Kailangan measurable 'yon. Makasponsor ka ng apat na bitikit no in a week. Kaya mo ba 'yon? Pag kaya mo 'yon, do it. 'Di ba? Do it. Alam mo, ang nakita ko sa atin, tayo kasi sa network marketing, walang pressure. Pero alam mo sa sales, totoo lang sa sales, may pressure. Meron kang quota. So ako, ulitin ko na yan, 2025, hindi na pwedeng walang quota yung distributor. Kailangan may quota. Si LB, binibigyan ko yan ng quota. Pag hindi yan nabibigyan ng quota, walang ano, walang, pag hindi nakukuha yung quota, walang tawag nito, counseling. Sila may quota. No? At yung quota na yon merong reward. Yan. May reward yan. Alam yan nila ni LB at saka ni Tintin. Reward. Yung iba mga distributor, alam nila yon. Reward system. No? Measurable milestone. So, ano pa? No? Number three, last is, number three na ba tayo? Step three, empower your mindset. Ano yun? Paano natin ma-empower yung mindset natin? Focus on growth, no? Over perfection. Hindi kailangan magaling. Hindi kailangan perfect. Di ba? The important thing is, alam mo yung growth mo. Alam mo yung step by step. Tingnan mo. Pag meron kang ginagawa everyday, alam mo yung result. Merong napopromote. Kahapon nga, parang naisip ko. Alam mo, ang naisip ko kahapon, sabi ko, what if everyday ko ito gawin? 16 battles, tapos ngayon merong mag-instant direct, ha? Merong mag-instant direct, yung si Check, yung palagi nagsasabing Check, sabi niya, bukas, no, huwag kang mag-alala, check ako dyan, kasi negosyante ako. Check ako dyan sa pinakamalaking puhunan. Sabi ko, what if everyday ko ito ginagawa? No? Hindi kasi consistent tayo. Yun ang reason bakit ano. So kasi pag hindi tayo nagno-know yung prospect, nire-reject tayo, parang nadi-discourage tayo doon. Pero pag nag-focus ka doon sa growth mo, learning mo, anong nangyayari sa iyo, makikita mo yung track, yung pagta-track mo ng ano mo, trabaho mo, makikita mo yung result. At ikaw rin tumatapang ka. Kasi alam mo yung blueprint ginagawa mo. Alam mo na merong nalagay doon sa blueprint, di ba? Adapt and abundance mindset. Abundance mindset. Wala pa ngayon. Sabi ko nga doon sa Dubai, sabi ko, pag hindi nyo ito ginagawa yung business, no? Kahit magtatrabaho, kasi mga part-timer yung mga taga Dubai eh. Kahit nagtatrabaho dyan, yes, kumikita naman kayo dyan, but that income is temporary income. But pag ginagawa nyo itong business, kahit pa konti-konti lang ito, pero meron kang na sponsor na ginagawa yung business ng tama, meron kang royalty income na pag uwi mo sa Pilipinas, meron kang forever na income na hanggang mamatay ka, kikitain mo pa rin yun. And that is the power of our business. Di ba? So, adapt abundance. Huwag mong sabihin na ngayon lang ito. Hindi mo alam, binigay ni Lord. So next week pa or next month pa. Di ba? Next year pa. Kaso lang huminto ka, hindi ka na nakakuha noong ano, ng opportunity. Di ba? Opportunities are limitless. Di ba? When you believe them. Kailangan maniniwala ka. Ano pa? No? Stay curious and keep learning.
no? Stay curious and keep learning. Curious. Ano ba 'yon? Kahit anong bagay, no? Stay curious. Ano nangyayari? Tanong ka. Bakit hindi ako ganito? Bakit siya magaling? Bakit ako hindi? Anong difference namin? No, siguro sa pagmumukha. Yun ang pinaka-importante. So gets, no? So remember the three, no, success blueprint for this 2025, no? Ano yung number one? Type nyo nga yung number one pag meron kayong ayun ang number one, vision. Mhm. Ano yung number two? Ha? Ano yung number two? Parang hindi naman kayo makaano dyan. Build your plan. Build your plan. Uh-huh. Number three is the empower your mindset. No? Empower your mindset. So, now, execution. All of that thing na sinasabi ko kanina, all of that is, no, ang susi noon is execution or action. A blueprint is useless without action. Yes or yes? Every single day counts. Ulitin ko ha. Every single day counts. Pag nakakita ka ng distributor na hindi tuloy-tuloy yung trabaho, mahihirapan yun sa business. A blueprint is useless without action. Pero ang key doon, every single day. Ulitin ko ha, every single day. Ako nga, check, sabi ni Sheila. Ako nga, GMD ako, nagtatrabaho nga ako eh. Sabi nga ng yung tinatrabaho ko, bakit ka pa nagtatrabaho, sir? Layo naman dito. But yun ang passion ko na yan, no? Execution is the key, no? Your success is not by chance, no? It's by choice. So kung parang mahina yung pag-grow ng business mo, it's you, hindi yan sa ginagawa mo. Ikaw talagang gumawa niyan. The choice you make today will shape your tomorrow. Kung ano yung choice mo ngayon, lalo na sa execution mo, yan ang mag-shape sa'yo for tomorrow. Correct. Correct. Oo, sabi ni Anisita. Correct. Ano pa? Mm. No. So, mm, ang balik nga natin dito. Ang pinag-usapan natin kanina, last slide ko na pala ito. Alam nyo, sa experience ko for 22 years, na paragi akong every January talaga, marirefresh ako. Every month, every year talaga marirefresh ako. It reminds me, no, doon sa pag-umpisa ko sa business. And yung mga challenge na na-experience ko, no, every year na na-experience ko, para lang yung mga challenges or struggles na nagsishape sa akin, and nagpapasalamat ako doon sa mga challenges na yon because doon ako nasi-shape up sa mga challenge na yun. Hindi ako nag-dwell doon sa mga challenge na yun. Kasi pag nag-dwell ako doon, hindi ako maka-build ng organization at hindi ko mabuo yung organization. And this 2025, I'm so happy, no? I'm grateful na I'm super excited. Sobra akong excited talaga. Sobra akong excited. Yung result, yung nangyayari sa akin for 22 years, I can do it again this 2025 using the power doon sa experience ko, no? And of course, the social media, and of course, kung ano yung mga pwede kong mangyayari. And because of my team, no? May mga bata na team na binubuo ko ngayon, I'm sure magagawa natin itong business na to. Magagawa ito natin business na to. And I'm so proud na God gave me a wisdom, no? To work, na mag-field pa rin ako, magtatrabaho pa rin ako. Yun ang pinaka-importante sa lahat. No? Folks, ladies and gentlemen, sometimes nasisira
yung mga ano natin, mga isip natin about social media. Mag-ingat kayo dyan sa social media. Ang daming fake sa social media. Ang daming turo sa social media na hindi bagay sa atin. No? Different po tayo. Ang daming sinungaling sa social media. Ang dami talaga. Sobrang dami ng sinungaling dyan. And we are so proud na yung business natin totoo. Di ba? We have the best product and sinisilyuhan natin yung product na yan. Na the best talaga yan because tayo mismo ang nakakaalam na maganda yung product natin. We have the best opportunity at alam natin na babago yung buhay ng mga tao because of our opportunity. Huwag kayong ano-ano dyan sa social media kung ano-ano yung ano yun dyan sa social media na yan. Hindi lahat totoo dyan. Ang daming fake na guro. Ang daming nagtuturo dyan na hindi nila alam. Wala silang negosyo. No? Huwag kayong ano at hindi bagay sa atin. Hindi tayo katulad nila. We are not a traditional business. Di ba? We are non-traditional business. We are non-traditional business. Hindi tayo katulad nila. Different tayo. We serve the purpose. We serve the value of our product. We serve the value of our business to the people around us, to all Filipino people and people around the world na totoo itong sinasabi natin. The most important thing, are you honest? Are you honest doon sa sarili mo na gusto mo mabago yung buhay mo? Are you honest doon sa sarili mo na tulungan mo yung mga tao mo na mabago yung buhay nila? The most important thing, no? Alam mo yung ginagawa mo at alam mo na honest ka doon sa ginagawa mo, na nakikita mo na mababago yung buhay mo at mababago yung buhay ng mga tao na dinala mo dito. Na dinala mo dito. Yun ang pinaka-importante sa lahat. The value, the purpose that you are here with lifestyle, no, is very important. Is very important. And yan yung magbibigay sa iyo ng magandang future because you understand the value. We are not just making business, no, for money. We are making business for value. Thank you very much, and to God be all the glory. Thank you. Wow, thank you so Mm. much, no, Sir June, for that very simple yet profound, no, na mindset workshop. And I know, no, marami tayong natutunan for this morning. Sino yung mga may natutunan this morning? No? Type me. Type me sa chat if you learned something. I know every one of us really learned one thing or another. And we are grateful din sa value na shinare ni GMD June sa atin. And we hope that we'll be able to apply whatever we have learned this morning to our daily routine, no, sa sa paggawa natin ng Life Says mission. Now, as we end, may I request National Marketing Director Ma'am Wendell Jane Villagas to close us in prayer. Tin, ako na lang mag-pray. Okay, sir. Yes, sir. Sorry. Sige, pray po tayo. Father in heaven, we thank you so much for your love and care to each and every one of us. We thank you, Father, for being so grateful, for being so kind to us. And Lord, help us to do this business because without you, we can't do nothing, oh God. You know, we have challenges in our lives. We are not perfect, oh Lord. But thank you for the Holy Spirit who are with us always. Bless every one of us, Lord, together with our family, all of the distributor, that the purpose, the value that we share to our people will be a great help for them, especially as we grow ourselves. Protect us, Lord, in any possible harms and danger. Thank you for, for Jesus Christ who died on the cross to save us from all our unrighteousness. Thank you, Lord, for your
love and care to each and every one of us. And thank you for this business. And thank you for this opportunity to share this uh, message, our topic to our distributor all over the world. Thank you for your love and care, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right. So thank you, Sir June. Thank you everyone for joining us in our mindset workshop. And we hope to see you again next week in another round of learning for our Life's mission. So this has been your host, Christine Grace Anihog, now signing off. Goodbye, everyone. Have a great week.